Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ni Ernesto Abenes Jr. 55 minutes ago. Sabi niya, "Look at the reactions and comments. You be the judge." So isinare niya itong post ng Philippine Star 5 hours ago. Ito ang caption: Metro Manila Police posted a 26% drop in index crimes in the first 4 months of 2025. So, yan po. Malaking Metro Manila crimes down 26%. Yan po ang balita ng Philippine Star. So, mayroon ito na nahanap ko na yung Philippine Star na balita. Metro Manila crimes down 26% by A.G. Macabadbad, May 6, 2025. Wow. So parang good news ito The National Capital Region Police Office or NCRPO recorded 1,627 index crimes from January 1 to May 5, 2025, down from 2,201 during the same period in 2024. So, bumaba nga naman. Kung paniwalaan natin itong figure na ito, 2,201 noong 2024, 1,627 lang ngayon. Okay. Out of the 8 listed index crimes, only 6 exhibited a sustained drop. Okay. Cases of rape, physical injuries, and homicide went down by 29% apiece. So, bumaba lahat itong tatlo rape, physical injuries, and homicide. Bumaba 29%. Ito naman, murder and robbery cases dropped by 27% and 19% respectively. Wow! Halagang bumababa nga naman. The two other index crimes are car theft and motorcycle theft. Okay. Crime solution efficiency based on the NCRPO data stood at 71%. Wow! Up by 2 percentage points from 2024, meaning 7 out of 10 crimes were considered solved. Wow! Palakpakan naman natin ang ating kapulisan. If these figures are true, talagang sabi nga ni Auntie Claire, konting kula na lang, paputi na. Hindi na itim ang kulay ng administrasyong ito, paputi na. If these figures are true, bumababa talaga ang crime rate. Metro Manila lang ito kasi ito lang nag-release ng figure. Okay, so sabi ni John Abenes, tignan daw natin sa mga comments. So punta tayo sa mga comment section. Dali ito. Pinasa ka yung mga comments. Nako. halos lahat ayaw maniwala. Ito na nga Vance Revilla. Sabi niya, comedy. Tapos 3 laugh emoji. Eva Bilarde, the neighborhood citizens has the accurate numbers. May Sabando, fake news pa more. Cameron Campos, what a lie. Maymay Mansueto, big lie. Jomel Saluma Montibon, pang April Fool's Day. Vance Revilla, Joker. Maribel Ponte, wish ko lang.
Bella Aurelia, Che Pagsure. So, lahat ng comments ito, Nestor Rivera, bot, they will believe you, Philippine Star, kung walang social media. Okay, so, may last month ba yun na ang PNP nagreklamo? Ang nagpapagulo lang daw sa Pilipinas, nasisira ang record ng Philippine National Police, ay ang social media. Dahil mga netizens nga nakakasaksi ng krimen, pinopost kagad sa social media. Kaya, ayun, nanawagan nga si Sasasot, sabi niya sa mga netizens, kung may makita kayong krimen, huwag nyo daw i-post sa social media kasi hindi kayo nakakatulong sa PNP, sabi ni Sasasot. Anyway, ako naman, kung yan ang data ng Philippine National Police, so be it, I will not question it. But, ang tanong, yung perception ng mamamayan. Kung paniniwalaan ba nila o hindi, ibang usapan na yun. Kaya nga, itong challenge ni John Abines nga nag-post is, basahin mo ang mga comments at bahala na tayo mag-judge kung totoo bang bumababa ang crime rate sa Metro Manila. Kailan ba yun? Kahapon ba? The other day, mayroong nag-post, high-end restaurant, Japanese restaurant, pinasok ng dalawang naka-helmet na lalaki, and of course may dalang baril. Nako, kawawa yung mga nasa loob. Kuha ang mga cellphone, mga pera, wala lang. Di ba gun ban pa ngayon? O kung gun ban, mahirap magdala ng baril. Sabi nila, yung comments na nabasa ko, ito daw, itong mga may gun ban, sinasamantala ng mga kriminal na magganyan dahil alam nila walang kalaban-laban ang mga ibang tao dahil takot magdala ng baril. Yung mga kriminal, yun, dadala. Kaya, yun, kawawa yung mga nabiktimang customer sa high-end Japanese restaurant. I think that is in Pasay. So I don't know, recorded ba yun sa police? Na-record lang. Isa pa, si Attorney Roque, nag-post siya kanina na balita sa Korean Times, South Korea, nakidnap ang isang South Korean national last Friday, na-release kahapon Monday, kaya lang hindi na ibalita sa mainstream media. Kaya nagtatanong si Attorney Roque kay Auntie Claire, fake news ba yun? So, bahala na ang taong bayan, maniwala ba o hindi na bumababa ang crime rate. It's a challenge to our Philippine National Police. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is nilalaan natin pagtulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Napod ni ang balay nga kawayan lang, kinahanglan og tabang. Ayo! Gayon sa among balay, nakawayan ra. Mahingod to. Nga kalata na gani among kuan atop nga kawayan. Ay. Kawayan ra nga atop. Udah na mga diyan. Og karon manguha na mo og kahoy kay matagaan na mo og sin lansang pako plinsin. Oo, mga nami. Oo, pila na din ni katuig inyong balay? 5 years na. 5 years. Ay, pila mo din ani nga gapuyo? Duha rami. Duhara mo. Oo. Wa mo'y anak di ay. Wala. Ay, pila na katuig di inyong pagminyo? 5 years na. 5 years na wala po mo'y anak. Mhm. So, muna po ni inyong balay nga gitukod nga kawayan lang. Oo. Sukad sa inyong pagminyo. Oo. Lagi. O karon unsay mong maistorya nga matagaan na ka og sin lansang pako plinsin?
Salamat sa Ginoo nga Mm. magatan-aw sa video. Salamat pod og Mm. makabalay mi nga kung ambot Oo. Nan. Oo. kung wala ang tabang di gyud mi makabalay kay kawayan ra gyud among makabalay. Mm. So karon matagaan na mo makatukod na mo og bag-ong balay. Oo. Manguha na mo og kahoy. So salamat kayo. Salamat. Oo, sige.